Bawal judgmental sa mga katulad ni Laika. Bago niyo ho siya husgahan, panoorin muna ang kanyang kwento. Bago namin isiwalat ang kwento ng kanyang buhay, alalahanin muna natin ang itinuro ni Jesus sa Biblia na kung sino ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato. Si Laika kasi aminadong nalihis ng landas. May 8 anak na hindi lang iba-iba ang ama, iba-iba rin ang lahi. May Ruso, Arabo, Pakistani, Indian, Griego, at Pilipino. United Nation po ang mga anak niyan. Marami siyang nagiging kasama na hindi niya nakatuluyan at nagkaroon din siya doon ng anak. Noon pa naman niya, sinisismis na ako. Pero di ko pinakatil ko. Bakit? Proud ako. Amin ang trophy ko. Hindi naman ako isang tao eh. Hindi mamarinis. Hindi pala may sariling baho na kaya tago. At lahat ng 8 niyang mga anak, pare-pareho niyang ipinaampon. Siyempre, nagalit din ako noon kasi lahat kami pinaampon eh. Para kami tutang pinamigay. Pero ang tanong ni Laika, kahit paulit-ulit pa siyang nagkamali, wala na ba siyang karapatang magbago? Taong 1986, nung mula sa Davao, naglayas papuntang Maynila ang nooy 19 anyos lang na si Laika. Pagdating sa pier, lakad lang ako. Kisabay na mas mga tao na bumaba. Tapos naglalakad ako, di ko akalain, dunitan na pala yung kinabagsakan ko. Pero wala ni isang kamag-anak sa Maynila si Laika, kaya para mabuhay, kung ano-anong trabaho raw ang kanyang pinasok. Una, naging waitress, spotter, kung saan sa kung pinipisto ng amo ko. Hanggang natuklasan niya ang madilim na kalakaran sa mga pantalan. Minsan, dun sa Mabini na gawin, nag-aanap ng babae. Kasi naiinganyo rin ako sa kikitain ko. Kasi naiingin ako sa iba. Yung pagbaba nila, marami silang behira. Dito na siya naging akyat barko o yung mga babaeng sumasampa sa mga nakadaong na barko para mag-alok ng panandaliang aliw sa mga crew nito. Yan ang sanayan ko at madaling trabaho. Araw-araw yan, hindi kami nasisira sa barko. Iba-ibang lahi. Dollar, presyuhan. Ang malaking nakikita ko, $150. Ito ang kanyang naging trabaho sa loob ng 11 taon. Ang kanyang pagiging mapusok, nagbunga ng 6 na anak na iba-iba rin ang lahi. Ang una at ikalawa niyang anak, Arabo ang tatay, Russian ang pangatlo, ang ika-4, Pakistani, Indian ang panglima, habang Greek o Griego naman ang pang-6. At sabi nga nila, anakin daw ako eh. Nakakbangan ng buntis na. Malalaman ko lang buntis ako pag sailing na. Siguro, kawawa naman kung ilalaglag ko to. Wala naman kasalanan to. Yan katulad may buhay yan eh. Hanggang sa dumami sila. Isinilang man ni Laika ang kanyang mga ipinagbuntis. Isa-isa rin niya itong ipinamigay sa 8 niyang mga anak. Bukod tanging may komunikasyon lang si Laika sa half Pinoy, half Russian niyang anak na si Miller. International family kami, sir. Ba't ko ikakahiya kung saan ako nanggaling? Buti nga binuhay kami, hindi katulad ng iba na kung saan na lang iniiwan yung sanggol, di ba? Hindi niya lang kami talaga kayang buhay. Sa dami ba naman namin? Tapos wala siyang stable na trabaho. Sinan ko sa tatay niya. Pagkakalam ko, tatay niya. Hindi ko na matandaan yung pangalan ng tatay niya. Kasi ang hirap ng pangalan ng Russian eh, at Apelyido. Sinikap naman daw ni Laika na ituwid ang kanyang buhay. Pero ang kanyang pag-aasawa tila may dalang sumpa. Noong 2001, nakapag-asawa akong Pilipino. Kasi matay man yun. Nag-asawa ulit ako ng pangalawang Pilipino. Yun ang naging bunga sa isang anak ko, si Inday. Tapos namatay ulit yun. Nag-asawa ulit ako. Pinamatay man siya doon sa sakit. Hanggang siya nagkaroon ng pinakabunso ko. Pero ang dalawa niyang naging anak sa nakarelasyon niyang Pilipino, pareho rin niyang ipinamigay. Sobrang sakit po. Kasi ilang years po hindi rin naalagaan ng tunay kong magulang. Kasi ngayon ko lang po malalaman paglaki ko na tsaka na sila nagpapakita sa akin eh. Tabong yung bakit tungon na sa akin, simbatan ako isang bis. Masakit. Hindi ako kumibo.
Sama loob ko sa'yo, ma, kasi pinamigay niyo ako. Hindi na ako kumipo, hindi na ako sumag. Tama na nga na. Diba? 8 lahat ang naging anak ni Laika, pero mag-isa lang siya ngayon sa buhay. Minsan kumikita, minsan hindi. Minsan kung may ikabibinta yung gamit ng mga kapitbahay ko, bibinta ko. Pero ang lagi raw niyang naaalala, ang ika-4 niyang anak, ang half Pakistani na si Yam Yam. Yung pinangarap kasi niyan, katiwa ko tayo at Lourdes, kaya sila mag-alaga. Sabi niya, gusto niya lumipat ng tinitirhan kasi yung nga bulok-bulok yung tinitirhan niya. Sabi ko, ito, 1 month advance, 1 month deposit. Pag-uwi ko, talaga ako. Pag-akit ko sa hagdanan sa papunta sa loob ng bahay. Wala ng tao, iyak na ako ng iyak. Hanggang nag-isang buwan yun, tawag na sa akin dyan, praning, nagsasalita na ako mag-isa eh. Tapos iyak ako ng iyak. Hanggang kamakailan lang, sinubukan ng isang anak ni Laika na hanapin si Yam Yam sa Facebook. Chinat na sir. Pakilala kami kasi sabi ko, kamuha ko naman siya eh. Wala nang iba yan kasi pinaitim lang na ako yan. Tugma naman yung kwento sa kanya, kaya walang duda sir. Nakapatid namin siya. Si Yam Yam o si Adonis na ngayon dito sa Binyan sa Laguna nakatira. 8 buwan lang daw siya nung ampunin ng kinagisnan niyang ama't ina. Dinala na po ako sa probinsya po ng San Andres, Quezon po. Bali doon na po ako nag-aral ng elementary hanggang makagraduate. Hindi ko po alam sa sarili ko na adopted ako. Kalaunan, naghiwalay ang kanyang adoptive parents. Kaya si Adonis pinagpasapasahan ng mga kamag-anak ng kanyang tatay Roger, habang ang kanyang nanay Lourdes na masukang kasambahay sa Maynila. Ang amo ko, yung isasahod na ako, sabi ko, padala mo na sa Quezon, sa anak ko. Ay, mahal na mahal ko po. Kaya siguro ako nabubuhay pa. Gusto ko yung masubaybayan siya. Habang lumalaki ako, pakiramdam ko talaga ampon ako kasi lagi ako tinutokso. Pulot lang daw ako sa basurahan, tutok lang daw ako sa buhok. Hanggang sumingaw ang katotohanan. Yung kamag-anak niya po dito, one time po, kakainisan. Ayun, nabanggit niya po na ampon nga lang daw ako. Itong si Adonis, nakilala ko yung ina. Punta sa bahay, buntis. Sabi niya, sa iyo na ito. Nilayo ko yung bata kasi ayaw tumigil ka balik-balik sa bahay. Siyempre, mahal niya ito. Nakako dito, nakakapangilala na ang bata. Pero hindi raw niya itinakas si Adonis. Pwede itakas ko ang bata. Alam niya ang dahilan. At may pangako ako, pag nasa hustong gulang ito, papakilala ko sa kanya. Nagkataon nga na may sakit ako, hindi kami nakapunta-punta doon ng Basico. Ngayong New Year, isa lang hindi ko makita ko itong si Yam Yam. Pero si Adonis kaya, gusto rin bang makita ang kanyang ina? Siyempre, nagalit din ako noon kasi lahat kami pinaampon eh. Para kaming tutang pinamigay. Inangad ko lang naman kasi pabuti sila. Humingi akong tawad kami. Para kaming tutang pinamigay. Sa pagkikita ni na Adonis at Laika, mapapatawad ba ng isang anak ang kanyang inang malaki ang pagkukulang sa kanya? Susunod na! Dating akyat barko si Laika o yung mga sumasampa ng barko para mag-alok ng panandaliang aliw. Dito nagkaroon siya ng mga anak mula sa iba't ibang foreigners. Suma total, 8 lahat ang mga naging anak ni Laika na pare-pareho din niyang ipinaampon. At kamakailan lang, ang isa sa mga ito, si Yam Yam o Adonis na ngayon, natunton ng ibang mga anak ni Laika. Para kaming tutang pinamigay. Inangad ko lang naman kasi pabuti sila. Kaya kung sa akin sila, hindi ko mabuti kung makapag-aral pang iba sa nila. Humingi akong tawad kami. Bakit kayo nalang sa akin? At pinaniyaan kong lumakikis yung tao. Tawarin nila ako. Alam ko namang mali kasi wala akong magawa. Pero ang puso ni Adonis lumambot nung nalaman ang sitwasyon ng kanyang ina. Yung galit ko po, napalitan na lang din ng awa. Kaya ngayon, mas gusto ko na mas matulungan na lang din siya kaysa mas magalit pa sa kanya. Inisip ko sana magkaroon kami ng family picture. Pangarap ko din yun eh. Gusto ko rin kayong mayakap, makasama, makabanding. Matapos sumailalim at magnegatibo sa mga swab test, lumuwas pa Maynila si Adonis para makalipas ang 2 dekada sa kauna-unahang pagkakataon makita ang kanyang ina at mga kapatid. Habang lumalaki siya,
Pag-aruga. Malapit ka. Pogi mo to lang. Huwag na kayong umiyak. Ba't ngayon na ng buhay na sa amin niya? Kasama mo. Ako lang. Mama Lourdes mo, kumusta? Hindi pwede. Pinagbabawalan ka ba ni mama mo nang pumunta ka sa akin? Gusto naman niya eh. Natutuwa ka nung kilala kita. Uy. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Kasi hindi nyo naging choice yung abortion. Hindi. Talagang hindi ko mangyayari yun na. Ikaw, gwapo boy, no? Gwapo boy. Hindi ko rin nagbago mukha niya ng Maria siya. Ako, saya. Ang saya talaga. Mahal ko siya. Hindi mo siya nawala sa isip. Tapos walang gabi yung hanga kami. Kahit hanggang Salamat ako at nakilala ko kayo. Hindi na kayo imagination sa akin. Salamat po. Personal ding ipinakilala ni Laika kay Adonis ang iba pa niyang mga kapatid. ito, half-Russian tong kapatid mo na to si Kuya Miller. Siya half-Pakistan to si, si Yamyam. Ito, Pilipino yan. Love you po. Love you. Love you. Malpitan ako. Salamat kuya. Ito na yung picture niya kanina. Ang ganda. Tinupad na rin namin ang simpleng hiling ni Adonis na magkaroon sila ng family picture. Walong beses na siyang may iniluwal sa mundo. Pero ngayong bagong taon, pakiramdam ni Laika, ngayon pa lang siya magsisimulang maging isang tunay na ina. At doon po sa kumupkup sa mga anak ko, puntahan niyo po ako dito sa Basico. Ako po si Laika. Sana magkita-kita kami ng mga anak ko. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.